Bawat patak ng luha may katumbas na paniningil. Para kay Elena, sapat nang maging simpleng may bahay kay Hector. Isang lalaking inakala niyang tapat at mapagkalinga. Ngunit ang buong akala niya ay isang malaking ilusyon lamang pala sa loob mismo ng kanilang subdivision. Sa katabing-katabing apartment ng kanilang tahanan, ibinahay ni Hector ang kabit nitong si Miranda. Ang mas masakit, pagkatapos makipagsiping ni Hector sa kanya, walang kuryosidad at walang kaabog-abog na lilipat ito sa kabilang bahay para doon naman magpalipas ng gabi. Huling-huli ni Elena sa akto ang maruming pagtataksil. Walang sigaw, walang sabunutan, walang iskandalo matapos ang isang gabing pag-iyak na naghugas sa kanyang kahinaan. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha. Doon niya napagtanto, hindi karapat-dapat ang isang taksil sa kanyang pagmamahal. Ang hindi alam ni Hector, ang babaeng itinuring niyang tila basahan ay ang nag-iisang solong tagapagmana ng pinakamayamang angkan sa bansa, si Althea Beatriz Valderrama, na nagpanggap lamang upang mahanap ang tunay na pag-ibig. At ang mas matinding sekreto, dala-dala ni Elena sa kanyang sinapupunan ang tatlong anghel, mga triplets na hindi niya hahayaang makasama o makilala ang isang taksil na ama. Oras na para bumalik si Elena sa kanyang tunay na buhay. Sa kanyang pagbabalik, bitbit niya ang kapangyarihan ng bilong-bilyong kayamanan at ang bagsik ng isang pusong dinurog, ngunit muling nabuo. Magugulat si Hector at si Miranda dahil ang inaakala nilang talo ng asawa, babalik bilang isang maringal na reynang magpapabagsak sa kanilang huwad na imperyo. Humanda sa isang kwento ng tindi ng tapatan, limhadong labanan ng talino at ang matamis na pagbawi ng isang babaeng pinagkaitan ng hustisya. Ang gabi sa maayos at eksklusibong subdivision na yon ay tila isang obra maestra ng kapayapaan. Ang mga naglalakihang puno sa gilid ng kalsada ay marahang sumasayaw sa saliw ng ihip ng hanging amihan. At ang tanging tunog na maririnig ay paminsan-minsang huni ng mga kuliglig sa dilim. Ngunit sa loob ng master bedroom ng pamilya, para kay Elena, ang katahimikan ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Bagkus, ito ay may dalang kakaiba at nanunuot na lamig na tila dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang tiwala bilang isang asawa. Katatapos lamang nilang magsiping ng kanyang asawang si Hector, ang silid ay nababalot pa ng init ng kanilang mga katawan. At ang pamilyar na amoy na pabango ng lalaki ay nakabitin pa sa hangin na tila ba patunay ng isang normal na pagsasama. Habang nakahiga si Elena sa malambot na kama at nakatitig sa kawalan ng madilim na kisame, naramdaman niya ang marahang pagbago ng timbang sa kabilang bahagi ng higaan. Gumalaw si Hector. Hindi itong galaw ng isang lalaking nagnanais matulog ng mahimbing sa piling ng kanyang kabiyak matapos ang isang sagradong sandali. Ito ay ang maingat, kalkulado at pamilyar na pagbangon ng isang taong may tinatagong lihim mula sa mundo. Inakala ni Elena nung una, sa mga nakaraang buwan nakukuha lang ito ng isang basong tubig sa kusina o kaya ay gagamit ng banyo. Yun naman palagi ang madaling idinadahilan na Hector sa tuwing magigising ito sa madaling araw habang hawak ang kanyang cellphone. Subalit sa pagkakataong ito, may kung anong mahiwagang udyok sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang tinig ng intuition na matagal niya ng pilit binabaon sa limot ang nag-utos sa kanya na kumilos. Dahan-dahan, walang nilikhang anumang ingay na bumangon si Elena mula sa pagkakahiga. Ang kanyang mga paa ay lumapat sa malamig na sahig ng hardwood at dinala niya ang kanyang mabigat na hakbang patungo sa malaking bintanang nakaharap sa kalsada. Kumiwalay ang gabi sa kanyang paningin habang dahan-dahang sumisipit si Elena sa pagitan ng mga makakapal na kortinang brokade na nagpapadilim sa silid. Doon, sa ilalim ng malamlam at madilaw na liwanag ng poste ng kuryente sa labas, nahagip ng kanyang mga mata ang figura ni Hector.
Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at shorts. Mabilis at pamilyar ang bawat hakbang nito na tila ba kabisadong-kabisado na ng kanyang mga paa ang rutang yun kahit na nakapikit. Naglakad si Hector patungo sa katabing-katabing apartment. Isang unit na alam ni Elena na kakaupa lang isang buwan na ang nakakalipas ng isang misteryoso at solong babae. Sa tulong ng maliwanag na sikat ng buwan, naging malinaw ang lahat ng detalye na parang isang pelikula. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita niyang pag-awang ng pinto ng kabilang apartment bago pa man makatuktok si Hector. Na tila ba may naghihintay talaga doon. Mula sa loob, lumabas ang isang babae na walang iba kung hindi si Miranda. Ang suot nitong manipis at malaswang nightgown ay sapat na upang sabihin kay Elena ang uri ng relasyon na meron ng dalawa sa likod ng kanyang likod. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang dalawa, nakita ni Elena ang mahigpit, marahas at mapusok na yakap na pinagsaluhan ni na Hector at Miranda sa mismong threshold ng pinto. Sinundan ito ng isang matagal at malalim na halik, isang halik na kailanman hindi binigay ni Hector sa kanya sa mga nakaraang taon ng kanilang pagsasama. Nangigas ang buong katawan ni Elena na tila ba ang bawat dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay biglang naging yelo. Ang kanyang hininga ay nabitin sa kanyang lalamunan at ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kortina ay nagsimulang manginig ng walang kontrol dahil sa tindi ng emosyon. Huling-huli niya sa akto ang pagtataksil ng asawa. Walang puwang para sa pagdududa, walang puwang para sa mga palusot o gaslighting na madalas nitong ibato sa kanya tuwing nakakatunog siya at sasabihan siyang praning o nagbibigay ng mali siya. Ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan, ang lalaki ay may iba palang pamilya sa mismong tabi ng kanilang tahanan. Pagkatapos siyang angkinin sa sarili nilang kama, gagamitin ng lalaki na titirang lakas nito upang lumipat sa kabit at para naman doon magpalipas ng gabi. Ang bawat haplos, bawat bulong ng pagmamahal at bawat halik na iniwan ni Hector sa kanyang katawan kanina lang ay biglang naging parang maruming lason na gumagapang sa kanyang balat. Nakaramdam si Elena ng matinding pagbaligtad ng sikmura, isang pagnanais na isuka ang lahat ng huwad na memorya ng gabing iyon. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napakabigat na tila ba may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa ito ay madurog ng tuluyan. Ngunit sa kabila na naglalagablab na galit at mapaminsalang sakit na nararamdaman niya, may isang bagay na kahanga-hanga. Hindi ginawa si Elena. Hindi siya sumigaw, hindi niya binuksan ang pinto upang magtatakbo sa kalsada at hiyain ang dalawa sa harap ng publiko. Hindi siya nanggulo sa kabilang bahay at hindi siya nagwala sa gitna ng gabi upang gisingin ang buong subdivision at gumawa ng isang tipikal na eksena ng isang talo ng asawa. Sa halip, marahan siyang umatras mula sa bintana. Maingat na ibinalik ang kortina sa dating ayos at bumalik sa gilid ng kanilang kama na may hawak na kakaibang lakas ng loob. Naupo siya doon sa dilim, binalot ang kanyang nanginginig na katawan ng makapal na kumot at doon niya hinayaang umagos ang kanyang mga luha nang walang nililikhang tunog. Yun ang pinakamasakit at pinakamahabang gabi ng kanyang buong buhay. Isang gabi ng tahimik ngunit madurog at pawang pag-iyak kung saan binurol niya ang lahat ng kanyang natitirang pagmamahal para kay Hector. Ngunit habang unti-unting sumisikat ang unang liwanag ng araw sa silangan, pinunasan ni Elena ang huling patak ng luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kahinaan at pagsusumamo ay napalitan ng isang matigas at gabi-gabing determinasyon. Tinignan niya ang bakanting espasyo sa kama at nagpasya sa kanyang sarili. Ito na ang huling beses na iiyak siya sa harap ng pagkabigo. Mula sa sandaling ito, hindi na siya mag-aaksaya ng kahit na isang dumi ng luha para sa isang taong walang kwenta dahil oras na para silingilid sila sa bawat sakit gamit ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang reyna. Kinaumagahan, sumikat ang araw na tila ba walang anumang karumal-dumal na krimen ang naganap sa kadiliman. Pumasok si Hector sa kanilang bahay na may bitbit na supot ng mainit na pandesal. May ngiti sa mga labi at ang muka
ay tila walang bahid ng pagkakasalang naganap sa katabing apartment. "Magandang umaga, mahal ko." Masiglang bati nito. Sabay lapit kay Elena upang halikan sana ito sa pisngi. Bahagyang dinala ni Elena ang kanyang muka sa ibang direksyon sa kunwaring pag-aayos ng lamesa upang maiwasan ang labi ng asawa. Ang bawat salita at kilos ni Hector ngayon ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkamuhi. Tinignan niya ang lalaki gamit ng mga matang malamig pa sa yelo, ngunit pinilit ng kanyang utak na kontrolin ng kanyang muka. Walang emosyon, walang pahiwatig. Ang hindi alam ni Hector, tapos na ang panahon ng pagiging tanga, marupok at madaling utuin ni Elena. Habang nag-aalmusal sila sa gitna ng nakakabinging katahimikan, dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang kanang kamay upang hawakan ang kanyang patag pa ngunit bago at sagradong sinapupunan. May isang napakalaking sikreto siyang natuklasan noong nakaraang linggo na hindi pa niya naibabahagi sa asawa. Siya ay buntis. At hindi lang ito ordinaryong pagbubuntis. Dahil ayon sa kanyang huling lihim na ultrasound sa isang pribado at eksklusibong klinika. Triplets ang kanyang dinadala. 3 maliliit na puso ang sabay-sabay na tumitibok sa loob ng kanyang katawan. 3 magkakapatid na anghel na unti-unting lumalaki. Nung una, bago pumasok ang gabi ng madilim na katotohanan, ang plano ni Elena ay sorpresahin si Hector sa darating nitong kaarawan. Naisip pa niya noon na baka ito nang magiging susi para mas lalo maging matatag ang kanilang pamilya. Ngunit matapos ang nasaksihan niya kagabi, ang maruming pag-iisang dibdib ni Hector at Miranda sa katabing bahay, nagbagong lahat sa isang kurap ng mata. Ang 3 anghel na ito ay sa kanya lamang. Sila ay dugo at laman ng isang Valderrama at hindi niya hayaan ang mga inosenteng sanggol na ito ay mamantsahan o makasamang isang taksil, sinungaling at walang kwentang ama. "May problema ba, Elena? Parang napakatahimik mo ngayon at halos hindi mo ginagalaw ang pagkain mo." Untag ni Hector habang paimbabaw na nagpapahid ng mantikilya sa kanyang tinapay. Ang mga mata nito ay sumusuri ngunit kampante. "Wala naman, Hector. May iniisip lang ako tungkol sa hinaharap natin. Kung hanggang kailan tayo mamumuhay ng ganito." Sagot ni Elena na may malalim at nakatagong kahulugan na hindi kayang abutin ng mababaw na isip ng kanyang asawa. Napangiti lang si Hector, isang ngiting puno ng kayabangan at kumpiyansa. Sa isip ng lalaki, kontrolado niya si Elena. Ang buong akala niya isa lamang itong ulilang probinsyana na walang ibang matatakbuhan. Walang pamilyang masasandalan sa Maynila at ganap na umaasa sa kanyang kakarampot na kita bilang isang simpleng accountant. Kaya naman kampante si Hector na gawin ang kanyang kahalayan sa katabing apartment dahil naniniwala siyang kahit na dumaing si Elena, wala itong lakas o kakayahan na iwan siya. Hindi alam ni Hector kung gaano kalaki, kabigat at kamatalis ang pagkakamali niya. Ang babaeng kasalukuyang nagtitimpla ng kanyang kape ng may tahimik na mukha ay hindi ang mahirap na Elenang inakala niya. Siya ay si Althea Beatriz Valderrama, ang nag-iisang solong tagapagmana ng pinakamayamang angkan sa buong bansa na nagpanggap lamang na mahirap upang makatagpo ng isang lalaking nagmamahal sa kanya ng tapat nang walang tinitingnang yaman. Ngunit dahil napatunayan niya ng basura ang lalaking kanyang pinili, oras na para wakasan ang huwad at simpleng pamumuhay na ito. Ang bawat sentimo ng paghihirap na pinalasap sa kanya ni Hector ay ibabalik niya ng siksik, liglig at umaapaw. Oras na para bumalik si Elena sa kanyang tunay na mundo. Isang mundo kung saan siyang may hawak ng korona at kung saan ang mga katulad ni Hector ay madaling maiuwi sa kangkungan sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Lumipas ang 3 araw na matinding pagtitimpi at sikretong paghahanda. Para kay Elena, ang bawat minutong magkasama sila ni Hector sa iisang bubong ay tila isang parusa. Ngunit binuo niyang kanyang seryosong plano nang walang kahit na anong ingay. Ang pagkakataon ay dumating ng mag-impake si Hector ng kanyang mga gamit. May out-of-town seminar daw ito sa Batangas ng 3 araw. Isang lumang palusot na alam naman ni Elena na ang tunay na patutunguhan
isang marangyang beach resort kasama si Miranda upang magpakasasa sa kanilang bawal na pag-ibig. Nang marinig ni Elena ang pagandar ng sasakyan ni Hector palayo, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang umakyat sa master bedroom at nagtungo sa pinakailalim ng kanilang lumang aparador. Doon sa likod ng mga nakatagong lumang kumot, kinuha niya isang maliit na kahon na gawa sa mahogany. Ang kahong yun na hindi kailanman binuksan ni Hector dahil akala nito ay naglalaman lamang ito ng lumang alaala ng patay nitong mga magulang sa probinsya. Ngunit nang buksan ito ni Elena, kislap ng karangalan ng sumalubong sa dilim. Sa loob ng kahon ay ang kanyang tunay, hindi pa nagagalaw na pasaporte, mga original na dokumento ng kapanganakan at ang isang kulay itim na titanium credit card. Isang card na walang limit ang kakayahang bumili na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong lolo. 5 taon niyang itinagong mga to mula nang magpasya siyang talikuran ang marangyang buhay upang mamuhay ng simple. Umaasang makakatagpo ng lalaking mamahalin siya dahil sa kanyang pagkatao at hindi dahil sa kanyang bilyong ari-arian. Ang pagkakamaling yun ay tapos na. Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone na may naka-encrypt na linya at tinawagan ng isang numerong kabisado ng kanyang utak, ngunit matagal niya nang hindi tinatawagan. Sa unang ring pa lamang, agad itong sinagot ng isang baritonong boses na may halong gulat, kaba at matinding pananabik. "Senyorita Althea Beatriz, kayo ba talaga yan, apo?" Wika ng matandang abogado ng kanilang pamilyang si Attorney Mendoza na halos maiyak sa kabilang linya. 5 taon kaming naghanap at naghintay sa inyo. Ako nga, Attorney Mendoza. Tapos na ang aking pagbabakasyon sa totoong mundo. Oras na para sunduin niyo ko. Seryoso, malamig at may otoridad na pahayag ni Elena. O mas tamang tawaging Althea Beatriz Valderrama. Gusto ko ng isang convoy at ihanda mong lahat ng legal na dokumento ng Valderrama Conglomerates. May mga lilinisin akong basura. Sa loob lamang ng 2 oras, nabulabog ang tahimik at simpleng subdivision. Ang mga kapitbahay ay naglalabasan sa kanilang mga bintana at gate nang pumasok ang 3 naglalakihan at nagniningning na itim na Mercedes-Benz SUV na may kasunod pang 2 pribadong security escorts na naka-uniforme. Humitong marangyang convoy sa tapat mismo ng maliit na bahay ni Elena. Bumaba si Attorney Mendoza. Formal ang suot na suit at personal na pinagbuksan ng pinto si Elena. Sa pagkakataong ito, hindi na ang luma at kupas na duster ang suot ni Elena. Nakasuot siya ng isang eleganteng silk na trench coat, maitim na designer sunglasses at may tindig na isang tunay na pinuno. Ang mga kapitbahay na dati tinitignan siya ng mababa bilang isang simpleng may bahay ay napanganga sa labis na gulat. Bago sumakay sa sasakyan, pumasok ulit si Elena sa loob ng bahay. Sa huling pagkakataon, naglakad siya patungo sa lamesa sa sala. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang pilak na singsing na binigay sa kanya ni Hector na ngayon ay tila ba isang simbolo ng dumi at kasinungalingan. Nilagay niya ito sa ibabaw ng lamesa, eksakto sa ibabaw ng isang pirmadong kasunduan ng diborsyo at tuluyang pagwawaksi sa pangalang Hector na hinanda agad ni Attorney Mendoza. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa subdivision, lumingon si Elena sa bintana, tinititigan ang katabing apartment ni Hector at Miranda. Isang napakalamig ngunit napakatamis ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang babaeng mahina, ang babaeng umiyak sa dilim at ang babaeng ginawang tanga ay opisyal ng patay. Ang nagbabalik ngayon ay nag-iisang bilyonaryong si Althea Beatriz Valderrama at sisiguraduhin niya ng bawat talakak ni na Hector at Miranda ngayon ay mapapalitan ng walang katapusang pagsisisi sa oras na ipatikim niyang bagsik ng reynang kanilang binaliwala. Lumipas ang 6 na buwan na tila ba isang mabilis na kurap ng mata. Ngunit sa loob ng panahong yun, tuluyang nabura ang anino ng lumang bahay ni Elena. Sa loob ng naglalakihan at marangyang mansyon ng pamilyang Valderrama, hindi na siyang babaeng nakakulong sa kusina at naghihintay sa uwi ng isang taksil na asawa. Siya na ngayon ang opisyal na nakaupo bilang Chief Executive Officer
ng Valderrama Conglomerates, ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang korporasyon sa buong bansa na humahawak sa iba't ibang industriya mula sa real estate, pagpapadala ng mga barko hanggang sa pananalapi. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansin na ang laki dahil sa dinadalang triplets. Ang bigat ng kanyang pagbubuntis ay sapat na upang patumbahin ng sinuman na ordinaryong babae. Ngunit para kay Althea Beatriz, ang bawat sipa ng tatlong anghel sa kanyang sinapupunan ay nagsisilbing paalala at gasolina ng kanyang lakas. Sa kabila ng kanyang pisikal na kalagayan, pinatunayan niya sa lupon ng mga direktor na hindi siya basta-basta tagapagmana lamang. Pinatatakbo niya ang kumpanya ng may kamay na bakal at matalas na talino na nagpabilib kahit sa mga matatandang negosyante. Inalagaan niya ang kanyang kalusugan sa tulong ng mga pinakamagagaling na doktor at bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang gumaganda, nagkakaroon ng maringal na aura at nagiging lubos na makapangyarihan. Habang si Althea ay nagniningning sa itaas ng kanyang trono, si Hector naman ay unti-unting nilalaman ng gulot kawalan ng pag-asa. Noong bumalik si Hector mula sa kanyang Peking seminar kasama si Miranda, laking gulat niya na matagpo ang sarado, madilim at halos walang laman ang kanilang bahay. Ang tanging naiwan ay ang kanyang lumang singsing sa kasal na nakapatong sa ibabaw ng mga papeles ng debosyo at isang malamig na sulat ng pagwawaksi. Sinubukan niyang hanapin si Elena sa probinsya nito gamit ang mga lumang impormasyon na alam niya. Ngunit ang sinagot lamang sa kanya ng mga tao doon ay matagal nang walang nakatira sa lumang lupain ng pamilya nito. Dahil sa biglaang pagkawala ng isang asawang tahimik na nag-aasikaso sa lahat ng kanyang pangangailangan mula sa pagluluto, paglalaba hanggang sa pag-aayos ng kanyang mga bayarin, unti-unti naging magulo at miserable ang buhay ni na Hector at Miranda. Ang akala nilang paraiso sa katabing apartment ay mabilis na napalitan ng mga totoong problema sa buhay. Lalo pang lumalang sitwasyon ng kumpanyang pinagtatrabahuhan na Hector bilang isang senior accountant ay biglang mabili ng isang dambuhala at misteryosong korporasyon sa isang biglang hostile takeover. Ang hindi alam ni Hector, ang bagong may-ari na bumili sa kanilang kumpanya ay walang iba kung hindi ang Valderrama Conglomerates sa ilalim ng isang strategic at direktang utos mula kay Althea Beatriz. Dahan-dahang hinigpitan ng leeg ni Hector sa kanyang trabaho. Hindi siya tinanggal agad, mas sinais ni Althea na pahirapan ito ng unti-unti. Ang lahat ng mga malalaking kliyente na hawak ni Hector na nagbibigay sa kanya ng malalaking komisyon ay unti-unting nilipat sa ibang empleyado sa ilalim ng dahilan ng corporate restructuring. Ang kanyang mga buwanang insentibo ay pinutol at ang kanyang mga bawat galaw sa opisina ay binabantayan ng mga bagong audit teams. Nagsimula ng makaranas ng matinding hirap sa pananalapi ang dalawang taksil, ang mga bayarin sa kuryente, tubig at ang mismong upa sa katabing apartment ay nagsimula ng maantala. Ang kakulangan sa pera ang naging mitya ng madalas, marahas at paulit-ulit nilang pag-aaway ni Miranda sa loob mismo ng unit kung saan dati silang nagpapakasasa sa kasalanan. Nawala ang tamis ng kanilang bawal na pag-ibig nang humarap na sila sa katotohanan ng kahirapan. Isang hapon habang si Hector ay nakaupo sa kanyang desk sa opisina na problemado kung paano babayaran ang mga utang sa credit card, isang formal na bigat at nagniningning na imbitasyon ang nilapag ng kanyang banyagang boss sa kanyang harapan. Ito ay para sa taunang Grand Gala ng Valderrama Conglomerates. Isang napaka-eksklusibong okasyon kung saan opisyal na ipapakilala sa publiko at sa media ang bagong chairperson at sole heiress ng kumpanya. Obligado at sapilitang pinadadalo ang lahat ng mga senior officers at department heads dahil sa kanyang natural na kayabangan at sa pag-asang baka makahanap siya ng mga bagong koneksyon o mayamang kliyenteng magliligtas sa kanya sa pagkakabaon sa utang. Nagpa siya sa Hector na dumalo. Isinama niya si Miranda na tuwang-tuwa naman sa pag-aakalang makakapasok na siya sa mundo na matataas na lipunan. Gumastos pa sila ng huling natitirang limit ng kanilang credit card upang bumili ng mga mamahaling designer suit at gown para sa gabing yun.
Walang kamalay-malay ang dalawang taksil. Nanging granding gabi na kanilang pinakahihintay ay ang mismong bitag na magiging simula ng kanilang tuluyang katapusan at pagbagsak. Ang engranding ballroom ng isang sikat ng 5 bilyang hotel sa lungsod ay napupuno ng mga pinakamamamayamang tao sa bansa. Mga sikat na politiko, mga tanyag na negosyante at mga mamahayag na may hawak na naglalakihang kamera. Kumikinang ang paligid dahil sa mga dambuhalang crystal chandelier na nakasabit sa kisame, habang ang tunog ng klasikal na musika ay nagbibigay ng maringal na atmosfera. Naroon sina Hector at Miranda sa isang sulok at pilit nakikihalo sa matataas na lipunan at may hawak na baso ng mamahaling alak, bagamat suot ang kanilang mga bagong biling kasuotan na nabaon pa sa utang. Halatang hindi sila nababagay sa karangyaan ng paligid. Kanina pa sila iniiwasan at tinitignan ng may pagtataka ng ibang mga panauhin dahil sa kanilang pilit na kilos. Sabi nila, napakayaman at napakaganda raw na nag-iisang tagapagmana ng mga Valderrama. Bulong ni Miranda kay Hector habang palingalinga sa paligid. Namamangha sa luho ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Kung makakakuha tayo ng pabor, baka mabayaran na natin ang lahat ng utang natin sa apartment. Oo, kaya umayos ka ng kilos mo, Miranda. Kung makuha kong pansin niya at mapatunayan kong galing ko bilang accountant, tsak naaangat ang posisyon ko sa kumpanya. Baka gawin niya pa akong Chief Financial Officer. Mayabang at may kumpiyansa na sagot ni Hector habang inaayos ang kanyang kurbata, bulag pa rin sa katotohanan. Biglang namatay ang mga pangunahing ilaw sa loob ng ballroom at isang matalim na spotlight ang tumutok sa ingranding hagdanan. Nagawa sa marmol, ang boses ng announcer ay malingaw-ngaw sa buong silid, puno ng otoridad at paggalang. Mga ginoo at ginang, salubungin natin ang bagong chairperson at sole heiress ng Valderrama Conglomerates, si Lady Althea Beatriz Valderrama. Lahat ng mga mata ng mga elite, pati ng mga kamera ng media, ay sabay-sabay na napabaling sa itaas ng hagdanan. Doon, dahan-dahang bumaba ang isang napakagandang babae. Nakasuot siya ng isang napakarangyang itim na maternity gown na gawa sa mamahaling seda at bordado na mga tunay na diamante na kumikinang sa bawat tama ng liwanag. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng maringal at ang kanyang muka ay nagtataglay ng aura ng isang tunay na pinuno, isang reyna na walang katulad. Nabitawan ni Hector ang kanyang baso ng alak na lumika ng isang matalim at basag na tunog sa sahig ng ballroom. Ngunit walang sino man ang lumingon sa kanya dahil lahat ay nakatitig sa itaas. Nalalaki ang mga mata ni Miranda. Napanganga at biglang napakapit ng mahigpit sa braso ni Hector hanggang sa mabaon ng kanyang mga kuko. Ang kanilang mga puso ay sabay-sabay na huminto sa pagtibok dahil sa matinding kilabot at gulat. Ang babae naglalakad ng may karangalan, protektado ng isang kawan ng mga naglalakihang bodyguards at pinapalakpakan ng pinakamataas na uri ng lipunan ay walang iba kung hindi si Elena. Ang Elenang iniwan ni Hector sa kanilang bahay, ang Elenang tinuring nilang parang basahan at ang babaeng niloko at pinagtaksilan nila sa katabing apartment ng walang kaawa-awa. Naglakad si Althea Beatriz pababa ng hagdanan nang may marahang hakbang, diretso't matalim ang tingin sa direksyon ni na Hector at Miranda na kasalukuyang namumutla. Nanginginig ang mga tuhod at tila ba gustong lamunin ng lupa sa labis na takot at kahihiyan. Nang makalapit siya sa gitna ng ballroom, lumiko siya patungo sa kinaroonan ng dalawa, habang ang mga bodyguard ay pinalibutan sila upang walang makalapit na iba. Isang mapait, malamig, ngunit napakagandang smile ang ibinibigay ni Althea sa dalawa. Tinitigan niya ang nanginginig na muka ng kanyang asawa. Magandang gabi, Hector. Magandang gabi, Miranda. Masaya ako't nakadalo kayo sa aking opisyal na pagbabalik. Ang boses ni Althea ay parang yelo sa lamig, isang hatol ng kamatayan na tuluyang bumasag sa natitirang lakas ng loob at kaibangan ng dalawang taksil. Hindi nakapagsalita si Hector, ang kanyang dila ay tila na paralisa at ang kanyang lalamunan ay natuyo habang nakatitig sa kanyang asawa na ngayon ay isang bilyonaryong nagliliwanag sa gitna ng ballroom. Ang bawat piraso ng kanyang kayabangan kanina
ay natunaw na parang kandila. Elena, ikaw ba talaga yan? Paanong? Sa wakas ay nauutal, nanginginig at halos pabulong na tanong ni Hector habang pilit na humahakbang paatras ngunit naramdaman ng matigas na harang ng mga naglalakihang security guard sa kanyang likuran. Ang pangalan ko ay Althea Beatriz Hector. Ang Elena na kilala mo? Ang Elenang tanga? Ang Elenang nagbubulag-bulagan habang lumilipat ka sa katabing apartment gabi-gabi pagkatapos nating magsiping ay matagal ng patay. At kayong dalawang pumatay sa kanya. Diretsahang sagot ni Althea. Ang kanyang boses, bagamat kalmado, ay umalingaw-ngaw sa paligid. Narinig ito ng ilang malalapit na makapangyarihang negosyante at ang mga mamahayag na kaagad nagsimulang magbulungan at magayos ng kanilang mga kamera. Namutla ang mukha ni Miranda. Sa kabila ng takot, binuweltahan niya si Althea ng kanyang likas na kawalan ng hiya. Pero kasal kayo ni Hector. Kung ano sa'yo, sa kanya rin. May karapatan kami sa kung anong meron ka ngayon. Paimpit na sinalubong ni Miranda. Umaasang makakahati sa bilyong-bilyong yaman ng pamilyang Valderrama. Isang malakas, mapang-asar at nakakatunaw na tawa ang sinagot ni Althea na nagpatahimik sa dalawa. Isang kumpas ng kanyang daliri, lumapit si Attorney Mendoza na may dalang isang eleganting katad na folder at nag-abot ng mga dokumento sa nanginginig ng mga kamay ni Hector. Mr. Hector, mukhang nakalimutan mo na bago kayo kinasal ni Senyorita Althea, 5 taon na nakakalipas, pinapirma ka namin ng isang napakahigpit na prenuptial agreement. Panimula ni Attorney Mendoza na may mapanuring ngiti. Pinasadahan mo lang yun ang pirma nang hindi binabasa dahil akala mo ay wala itong kwentang papel mula sa isang ulilang probinsyana. Lahat ng ari-arian, negosyo at maging ang pangalan ng mga Valderrama ay protektado. Wala kang makukuha kahit na isang dumi ng kuko. At ito naman, inilabas ng abogadong isa pang set ng papel. Ang kasunduan ng diborsyo, pirma mo na lang ang kulang. Kasama nitong formal na demanda para sa kasong concubinage laban sa inyong dalawa ni Miranda. May mga sapat kaming ebidensya, larawan at video ng inyong pagtataksil sa katabing apartment. Hindi pa doon nagtapos ang gabi ng paghuhukom at tinitigan sila ni Althea mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. At tungkol sa trabaho mo, Hector, simula sa gabing ito, opisyal ka ng sibak sa kumpanya. Inutusan ko na ang HR na i-freeze ang iyong back pay para sa mga danyos na dinulot mo sa imahe ng aking korporasyon. Paano naman ang tinitirhan ninyo? Binili ko na rin ang buong ari-arian ng subdivision na yun kahapon lang. Mayroon kayong eksaktong 24 hours para ilikas ang inyong mga gamit sa katabing apartment. Kung hindi papatapon na parang basurang mga bouncers ko ang lahat ng inyong sa kalye. Elena, Althea, pakiusap. Nagkamali ako. Patawarin mo ko. Parang awa mo na. Buntis si Miranda. Kailangan namin ng pera. Pagmamakaawa ni Hector habang tuloy na napaluhod sa makintab na sahig ng ballroom na wala na natitirang dignidad habang hinahawakan ang laylayan ng gown ni Althea. Huwag mong dumihan ang gown ko ng marumi mong kamay, Hector. Malamig na utos ni Althea. Sabay hakbang paatras. Dahil ang mga anak ko lang sa sinapupunan kong may karapatan sa proteksyon ko. Tinalikuran sila ni Althea na walang kahit na anong pag-alinlangan o lingon. Sa isang hudyat, mabilis na binuhat at hinalos ng mga security guards sina Hector at Miranda palabas ng ingranding hotel sa gitna ng matinding kahihiyan. Hagulhul at sunod-sunod na kislap ng mga kamera ng media na bukas ang mga mata sa pinakamalaking iskandalo ng taon. Habang naglalakad si Althea patungo sa kanyang lamesa upang tanggapin ang pagbati ng mga totoong elite, naramdaman niyang marahas ngunit masayang sipa ng triplets sa kanyang sinapupunan. Isang totoong ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Ang unang yugto ng paniningil ay natapos ng may perpektong tagumpay nang hindi man niya lang ikailangang magtaas ng boses o mag-aksaya ng luha. 3 buwan matapos ang madulat makasaysayang pagtatagpo sa Grand Gala, ang pinakamalaki at pinakapribadong silid sa Valderrama Medical Center ay napuno ng sunod-sunod at malalakas na iyak na mga sanggol. Sa kabila ng lahat ng stress, takot at bigat na nakaraang mga buwan, matagumpay at ligtas na isinilang ni Althea Beatriz ang kanyang 3 anak sa pamamagitan ng isang masusing operasyon, 2 malulusog na lalaki at isang napakagandang babae.
Sila ay mapuputi, may maiitim at makakapal na buhok at nagtataglay na mga nagniningning na mata ng kanilang ina. Sa sandaling yon, nang isang-isang ilapag ng mga nurse ang mga sanggol sa kanyang dibdib para sa kanilang unang yakap, naramdaman ni Althea ang isang mahiwagang enerhiya na lumapit sa kanyang puso. Tuluyan ng natunaw at nawalang anumang natitirang pait, galit o dumi ng nakaraan. Ang kanyang buhay na minsan ang dinurog ay ganap na itong nabuo. Ang triplets, ang kanyang naging pinakamalaking tagumpay, at ang kanilang hinaharap ay salyado na ng kanyang walang katapusang kayamanan at pagmamahal. Habang maraan siya nagpapahinga, ilang oras matapos ang panganganak, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Alexander, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kabataan na isa ring bilyonaryong tagapagmana ng pinakamalaking shipping at logistics line sa bansa. Si Alexander ang lalaking hindi kailanman lumisan sa kanyang tabi. Siya ang nag-alaga, nagbantay at walang sawang sumuporta kay Althea sa mga nakaraang buwan ng kanyang pagbubuntis habang pinatatakbo ang Valderrama Conglomerates. May dala si Alexander na isang dambuhal at sariwang punpun na mga puting rosas, ang paboritong bulaklak ni Althea, at may malapad at tapat na ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit ito sa gilid ng kama na may labis na pag-iingat, tila ba natatakot na mabulabog ang natutulog na mga anghel sa kanilang mga kuna. Binabati kita, aking Althea. Sila ang pinakamagandang regalo na nakita ko sa buong buhay ko. Malambing at pabulong na wika ni Alexander habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na paghanga habang nakatitig sa mukha ng bagong ina. Salamat, Alexander, kung hindi dahil sa walang katapusang suporta at pag-alaga mo sa akin, baka mas naging mahirap ang lahat para sa akin at sa mga bata. Tapat na sagot ni Althea habang ang kanyang boses ay may bahid na ng pagod ngunit puno ng pasasalamat. Umupo si Alexander sa silya sa tabi ng kama at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Althea nang may labis na pag-iingat at paggalang. Tinitigan niya mga mata ng babae na matagal niya ng lihim na minamahal bago pa man ito nagpa siyang mamuhay ng simple noon. Alam mo naman na kahit na anong mangyari, noon pa man handa na akong ibigay ang lahat para sa iyo, Althea. Seryoso at may malalim na emosyong wika ni Alexander. Ngayong malaya ka na at opisyal nang natapos ang madilim na bahagi ng iyong nakaraan. Sana'y hayaan mo akong patunayan ang sarili ko. Hindi lang bilang isang matalik na kaibigan na maaasahan mo, kundi bilang isang lalaking magmamahal sa iyo ng buong buo at bilang isang ama na gagabay at magpoprotekta sa tatlong anghel na ito. Napatitig si Althea sa malalim at tapat na mga mata ni Alexander. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalilangan, walang takot at walang anino ng kasinungalingan ang kanyang nakita. Isang kabaliktaran sa mga huwad na mata ni Hector na unti-unti niyang natuklasan noon. Ang kanyang puso na minsan nang dinurog at pinagdudahan ang sariling katinuan dahil sa gaslighting ay nakaramdam ng isang mainit, ligtas at pamilyar na pintig. Alam niya na hindi magiging mabilis ang muling magtiwala ng buo, ngunit sa piling ni Alexander, alam ng kanyang kaluluwa na ligtas siya at ang kanyang mga anak. Isang bagong kabanata ng tunay, tapat at maringal na pag-ibig ang dahan-dahang nagbukas para sa kanya. Isang pag-ibig na walang lihim, walang pagtataksil at higit sa lahat, walang katabing apartment. Lumipas ang 5 taon ng masaganang pamumuhay at kapayapaan. Isang marangyang hardin sa tabing dagat na pinalisan ng mga puting bulaklak at pinatitingkad ng sariwang ihip ng hangin ang napupuno ng tawanan ng pamilya at mga piling panauhin. Ang triplets na sina Apollo, Artemis at Athena na ngayon ay 5 taong gulang na, napakatalino at nagtataglay ng nagliliwanag na muka ng pamilyang Valderrama ay masayang nagtatakbo sa malambot na damuhan. Sa araw na ito, opisyal at legal nang ikinasal si Althea Beatriz kay Alexander sa isang napakaganda at solemn na seremonya. Si Alexander, suot ang kanyang dapper na suot, ay hindi maalis ang tingin sa kanyang asawa na may labis na paggalang at walang katapusang pagmamahal. Sa piling ni Alexander, natagpuan ni Althea ang isang lalaking tapat, ginagalang ang kanyang pagkatao at tinanggap ang triplets bilang sarili niyang mga anak. Habang nagaganap ang maringal na resepsyon,
Sumilay ang isang payapang ngiti sa mga labi ni Althea habang pinagmamasdan ng kanyang bagong pamilya. Sa paglipas ng mga taon, tuluyan ang nawalang anumang bakas ng galit, pait o sama ng loob sa kanyang puso. Ang paghihiganti na dati nagliliyab sa kanyang dibdib ay napalitan ng ganap na katahimikan ng isip. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang tuluyang mawasak ang iba, kundi ang mabuhay ng malaya mula sa gapos ng nakaraan. Dahil sa kawalan ng galit sa kanyang puso, isang mabigat na desisyon ang ginawa ni Althea para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Hector, naniniwala pa rin si Althea na may karapatan ng triplets na makilalang kanilang biological na ama. Kaya naman, nang sumapit ang tamang panahon, pinakilala pa rin niya sina Apollo, Artemis at Athena kay Hector. Ginawa niya ito ng may marangyang pagpapakumbaba. Walang sumbatan, walang sigawan, at walang konting pait na ipinamukha sa lalaki. Si Hector naman ay matagal nang nawalan ng katanyagan at maringal na estado. Hindi na siyang mayabang na accountant noon. Ngayon ay nagtatrabaho na lamang siya bilang isang simpleng empleyado sa isang napakaliit at ordinaryong kumpanya. Namumuhay sa isang payak na pamamaraan. Ang kabit nitong si Miranda ay matagal na ring umalis at lumisan nang makitang wala nang mapapala. Pera o magagansya pa kay Hector. Sa tuwing nakakaharap ni Hector ang triplets at si Althea, ang kanyang mga matay na pupuno ng tahimik na pagsisisi. Ngunit labis ang kanyang pasasalamat sa kadakilaan ng puso ni Althea na hindi pinagkait ang mga bata sa kanya. Lumapit si Alexander kay Althea mula sa likod at marahang binalot ang kanyang bewang na mga bisig nito. Habang ang tatlong bata ay tumatakbo patungo sa kanila at sumisiksik sa kanilang pagmamahalan. "Masaya ka ba, aking reyna?" Malambing na bulong ni Alexander sa kanyang tenga. "Higit pa sa masaya, Alexander. Dahil ang tunay na reyna ay hindi lang natututong lumaban, natuto rin siya na magpatawad para tuluyang mapalayang kanyang kaharian." Nakangiting sagot ni Althea. Sa ilalim na maganda at nagniningning na paglubog ng araw sa tabing dagat, magkahawak kamay nilang hinarap ang isang bukas na puno ng pag-asa, pagmamahal at isang pamilyang binuo ng katapatan at kapayapaan. Dito po nagtatapos ang makulay, madamdamin at puno ng aral na kwento ng buhay ni Althea Beatriz. Isa itong patunay ng puso na isang asawa at ina, gaano man dambuhalain ng sakit at traidorin ng tadhana, ay may likas na lakas para bumangon, magpatawad at muling mamuno sa sarili niyang kaharian ng may dangal at kapayapaan. Sa ngalan po ng buong pamunuan ng Rava TV at ako pong inyong tagapagsalaysay, si Miss Maria, ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa unang kabanata hanggang sa huling pahina ng ating kwento. Ang inyong mga like, share at comments at bawat minutong inilalaan ninyo sa pakikinig ay nagbibigay buhay at inspirasyon sa amin upang patuloy na maghatid ng mga kwentong pupukaw sa inyong mga damdamin, dudurog sa inyong mga puso, ngunit sa huli ay mag-iiwan ng matamis na pag-asa. Kaya naman wag po nating kalimutan na i-click ang subscribe at ang notification bell dito sa Rava TV para palagi kayong hands-on at updated sa mga susunod pa nating mas matitindi, mas kapanapanabik at mas limhiyadong labanan ng talino at emosyon. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Naway baunin natin ang aral ng tunay na tagumpay ay hindi lang ang makitang bumagsak ang mga nagkasala sa atin, kundi ang palayain ang ating mga sarili mula sa galit upang tuluyang makamit ang tunay na happy ending. Hanggang sa muling kwentuhan, mga Karava TV, ako po muli si Miss Maria na nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang gabi at patuloy tayong maglakbay sa mundo ng mga kwento. Paalam!